sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng pamahalaan laban sa kahirapan. Alamin po natin ngayon ang mandato ng National Privacy Commission at ang kanilang mga programa. Tututukan pa rin po natin yung usapin ng convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission, aksyon laban sa kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Attorney Jose Amelito S. Bellarmino II, ang Deputy Privacy Commissioner mula po sa National Privacy Commission o NPC upang talakayin ano po ang mandato ng National Privacy Commission at mga programa po ng kanilang ahensya. Magandang umaga, Attorney Jose. Magandang umaga, Miss Diane, and sa viewers ng Rise and Shine Pilipinas. Masaya pala dito sa inyo, no? Oh, thank you. And thank you for joining us today. Alright, Attorney Jose, ano po ba ang mandato ng NPC at paano po kayo nakatutulong sa pagprotekta po ng karapatan ng ating mga kababayan? Nako, napakagandang tanong yan, no? So, ang NPC po ay binuo upang ipatupad yung Data Privacy Act of 2012, no? Ito yung batas na may control sa personal na datos ng bawat Pilipino. Ibig po sabihin, ang NPC po, sila po yung naninigurado na yung mga kumpanya natin at kabilang ang gobyerno na yung personal na datos po natin, pangalan natin, address natin, birth date, ang ating educational background, no, maging ang ating mga health records, health information at iba-iba pa ay pinoproseso lamang kung may basihan. So talagang dahil sa magandang tanong mo, no, paano ba kami nakaka-benefit sa publiko, no, ay talagang sa technological advancement ngayon, Miss Diane, no, ang dami ng mga forms of cyber threats. Nandyan yung phishing, andyan yung pag-aabuso ng personal na datos sa paggamit ng hindi tama. So kami po ay isang quasi-judicial body. Kami ay gumagawa ng desisyon patungkol sa personal na datos. Sa ating pumanonood, kung nabalitaan nyo po yung mga desisyon patungkol sa online lending applications, maging sa iba't iba pong pagproseso. Lately lang po nilabas naman yung aming desisyon patungkol sa hindi pagsagot sa request ng isang tao sa kanyang footage, CCTV footage, no? So, ayun po ay aming mga sakop sa Data Privacy Act at sa National Privacy Commission. So, talaga pong kinakailangan to, no? Lalo na sa panahon ng AI. Oo, correct. Nabanggit mo yun yung mga AI and online kasi madalas rin bang nabibiktima talaga ang ating mga kababayan sa online spaces? And what are the most common cases na nakakarating po sa inyong reklamo na kumbaga nagkakaroon ng intrusion to privacy ito pong ating mga kababayan? Naku, marami yan, Miss Dayan, no? Iba-iba. Meron yung, nabanggit ko nga kanina, meron yung pag-exploit ng mga tao, lalo na yung mga medyo hindi masyadong literate pagdating sa online space, tulad na lamang nung online lending, no? Ibig sabihin, dahil sa kahirapan, ikaw ay magda-download ng app, mapupwersa kang tanggapin at payagan silang magka-access sa iyong phone book, photo gallery, social media. Ngayon, Miss Dayan, pag di ka nakabayad, i-debt shame ka nila. O, ihaharas nila yung mga contacts mo na kilala mo ito, kaibigan ka nito. Oo, kahit hindi mo naman pinayagan, no, at binigyan ng authorization, or kahit yung mismong contact, hindi niya alam bakit siya kinokontak nung tao. And No? how do you put a stop on this po? So, in fact, no, nag-issue na dati ng cease and desist order yung NPC patungkol sa mga online lending apps na hindi sumusunod sa aming mga alituntunin, no. Bukod doon, tumatanggap kami ng reklamo sa National Privacy Commission at patuloy po yung aming pagdesisyon, no, sa mga kaso laban sa online lending applications. Pero Ms. Dayan, gusto ko linawin po, no, sa ating mga manonood na may mga lihitimo naman po at talagang sumusunod sa requirements, no, o mga rekisito ng NPC at maging ng Securities and Exchange Commission. Aside doon, no, nandyan din po yung mga phishing na cyber threats, no. Ibig sabihin, kung kayo po ay nagtataka, ba't kayo nakakatanggap ng text na may link, no? Ay, oo, marami yan lately. Totoo, may violation o mga points na mag-e-expire. Exactly, no. Ang purpose po nila noon, pag clinic nyo yung link, mag-fill out kayo ng form, nakuha na po yung personal na datos nyo. Ibig sabihin, nabigay nyo yung pangalan nyo o kung anumang impormasyon na hihingiin nila. At
kadalasan po yung hinihingi nilang mga impormasyon, yun yung mga kailangan para ma-access po nila yung bangko nyo o yung mga importante nyo pong accounts. No? Okay, so awareness is very important. That is very Saka true. kailangan ng individual talaga magsimula sa, teka lang, parang scam ito, baka makuha yung information ko. So what are the programs of National Privacy Commission to increase yung awareness ng ating mga Nako, kababayan? very good question, Miss Dayan. In fact, umiikot po yung NPC sa buong Pilipinas. Meron kaming proyektong tinatawag na Kabataang Digital. Ito po ay para sa ating mga kabataan kasi syempre sabi nga nila nasa kabataan ng pag-asa ng bayan. No? But syempre awareness first. Kailangan may knowledge sila na dapat di nila to gawin at wag magbigay ng datos basta-basta. At syempre, Miss Dayan, no, yung mga kabataan, tulungan niyo po yung inyong mga magulang at ang inyong mga lolo't lola dahil syempre medyo hindi na po sila maalam, sila po madalas yung biktima ng mga phishing, no? Dahil out of curiosity, i-click nila at syempre umiikot rin po kami sa aming mga barangay, nakikipag-partner po sa mga local governments, even with our national governments, Miss Dayan. Pero gusto ko lang po sabihin, no, wala na pong valid na link. Pag nakatanggap po kayo ng link, kahit po nakasulat pa dyan yung pangalan ng kumpanya, kasi na i-intercept na yun na mukhang legit, wag nyo na pong i-click. Dahil po may panukalan na po ang NTC, katulong ang DICT at NTC na bawal na po magpadala ng link ang mga kumpanya. Okay, so any link you receive via SMS, sa scam po yan? Yes, Okay. yes. Alright, you mentioned about NTC, DICT. So, dito po mapasok yung convergence, yung pakikipagtulungan nyo rin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, how do you realize this? Itong convergence na ito sa inyong mga programs ay pinatutupad? Oo, Miss Dayan. In fact, it's really group work, no? Parang teamwork yan. Tulad na lamang kung nabalitaan nyo yung Grok, no? Yung AI, no? Napatigil po yun or suspended at some point dahil po blinak po ng NTC yung access, no? Ng mga tao, no? So, may violation po yun or potential violation rather sa National Privacy Commission kasi naggumagamit ng personal na datos. Pero humingi kami ng tulong sa NTC para naman mapablock yung access na yun. No? Ngayon, kami rin po sa NTC, kung sakaling may mga kumpanya na mag-violate ng Data Privacy Act, meron din po kaming kapangyarihan na sila naman po ay ipatigil. No? So talagang yung convergence, yung teamwork with the ICT, in fact si ICC, PNP, maging DOJ, no, talagang nangyayari po yan. In fact, sa online lending, mas umigting po ang aming pagpuksa sa online lending, yung mga elihitimo, no, dahil po sa aming pagtulong-tulong. Talaga naman po dahil kami po yung concerned agencies when it comes to sa online spaces. Iba-iba nga lang po yung medyo area of responsibility namin. Sa LGU naman po, ano po yung mga collaboration po ninyo sa kanila para makatulong rin sila sa mandate po ng NPC? Yes, of course. Tulad ng sabi ko, Ms. Dayan, kanina, the DPA also applies to the government. No? Siyempre, kailangan rin po nating tulungan at bigyan ng edukasyon ng ating mga government agencies, LGUs. Lalo na po yung LGUs, ang dami po niyang impormasyon na hinahawakan. No? At mapapansin nyo naman po siguro, minsan pag pupunta kayo sa inyong mga local governments, mga papel, nakakalat lang, no? Minsan magtataka ka, bakit hinihingi yung impormasyon na to? Hindi naman kailangan. So, we work with them, no? Unang-una, nagle-lecture kami sa kanila. We educate them, ano yung tamang proseso, ano yung dapat hindi gawin. But aside from that, nakikipag-partner kami sa kanila para po makausap yung mga nanay, yung mga senior citizens, upang po sila po ay maalam na may mga bagay-bagay na hindi po natin dapat ginagawa sa online spaces. No? Tulad nung, yun na nga po, pagbigay ng permiso sa ating phone book, pag-click ng mga link na matatanggap, no? Kailangan po kasi talaga educate natin yung sarili natin para po makombat yung mga ganitong cyber threats sa online space. Well, some last few questions na lang, Attorney. Itong National Cybersecurity Plan 2023 to 2028, ano po ang objective at salient points po nito? So, it's convergence po talaga para po sa standards, no, when it comes to the posture and framework when it comes to protecting Filipino citizens sa online space, yung cybersecurity posture ng bansa. Ano ba yung mga standards na kailangan sundin ng mga kumpanya para po mas maging robust po yung ating pagprotekta ng mga datos ng Pilipino po, no, whether here or abroad. So talagang it's a combination of work from different government agencies, the ICT, CICC, NPC, NTC, at iba-iba pa po
para po talagang align po lahat ng polisiya natin when it comes to our best practices when it comes to cybersecurity. Okay. Well, Attorney Jose, panghuli na lamang paano natin malilink itong issue ng kahirapan sa issue rin ng pagprotekta sa right to privacy ng ating mga kababayan? Of course, Ms. Dayan at sa ating manunod, yung karapatan po natin sa ilalim ng batas, pareho po yan. Mayaman, mahirap, bata, matanda. Pero alam naman po natin na talagang lately nagiging tool for exploitation ang privacy sa ating mga mahihirap. Tulad po ng nabanggit ko kanina, yung mga online lending apps, ang target po talaga niyan yung medyo talagang gipit at mahirap. At syempre dahil medyo sila rin po yung madalas po ay educationally challenged or hindi masyadong literate, talaga pong napupuwersa sila na tanggapin na lang po yung mga patakaran ng online lending application. Kaya nga po, nagagamit siya as a tool for exploitation dahil gagawin po nila ang gusto nilang gawin dahil alam nila na yung taong nangangailangan at naghihirap magpo-proceed na lang sa pag-utang dahil nga sa pangangailangan. So marami pa rin pong instances na nangyayari na talagang pag medyo tayo po ay taghirap, inaabuso po at ginagamit ang privacy para makuha ang inyong datos dahil medyo hindi po tayo maalam pagdating sa data privacy. You're celebrating your 10th anniversary, ang National Privacy Commission Yes, this year. that's right, Ms. Dayan. Thank you for saying that. So, yung NPC po nabuo noong 2016, although yung batas 2012, yung komisyon 2016. So, ika-10 taon po namin ngayon at in fact, meron po kaming malaking selebrasyon na darating sa Mayo, yung Privacy Awareness Week po namin and talagang ang hope po namin ay maging meaningful yung celebration para po sa ating mga kababayan. Ayan. At kailangan din ng tulong ng bawat mamamayan, iba't ibang mga stakeholders at mga sektor para po maprotektahan po talaga natin itong karapatan po natin to privacy. Well, Attorney Jose, thank you very much. Nakapanayan po natin Attorney Jose Amelito S. Belarmino II, MSc, Deputy Privacy Commissioner ng National Privacy Commission. At ito, Attorney Jose, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.